Isa ang patay sa kabi-kabilang sunog na sumiklab sa bansa. Ngayong unang linggo pa naman ng Fire Prevention Month. Mahigit 400 pamilya naman ang nawala ng tirahan sa sunog sa Quezon City dahil umano sa napabayaang kalan. Nataon pa yan sa water interruption ng Maynilad. Saksi live si Athena Imperial. Athena. Igan, pansamantala munang nanunuluyan sa magkakahiwalay na evacuation centers ang mga nasunugan dito sa Barangay San Antonio, Quezon City. Kanya-kanyang latag ng karton at iba pang naisalbang gamit ang mga pamilyang biktima ng sunog. Isa ang pamilya Serelos sa pansamantalang nanunuluyan sa basketball court. Titiisin daw nila ang init at siksikan dito lalo't wala naman daw silang malilipatang kamag-anak. Ang pangamba ng mag-asawa, magkasakit ang mga anak dahil sa kondisyon sa evacuation center. Meron po ba tayong budget para kung sakali makapag-renta man lang ng panandalian? Wala nga po kaming natirang pera kahit magkano. Wala kaming kapera-perang mag-asawa. Eto, nangeram nga kami sa ama niya, wala naman daw pera Hindi rin daw muna papasok sa eskwela ang panganay nilang anak. Wala ring naisalbang school uniform ang 8 taong gulang na si Christine. Mabilis daw kasi ang naging pagkalat ng apoy sa kanilang compound. Saan ba nakalagay? Sa cabinet. Nasaan ba yung cabinet? Doon sa may malapit sa hagdanan. Hindi na kaya kunin. Hindi na. Bandang 10:00 ng umaga nang sumiklab ang sunog sa bahagi ng West Riverside. Bukod sa nagngangalit na apoy, maya't maya ang pagsabog. Ang ilang residente pilit isinalba ang mapakikinabangan pang mga kagamitan. Naging mabilis ang pagkalat ng apoy. Inaabot pa ang isang bodega ng mga sofa sa lugar. Wala akong alam Basta nabigla lang ako. Yun lang. Pagbalik ko, nasusunog na. Hindi mo lang galing sa akin. Bukod sa pawang mga yari sa light materials ng mga bahay, napakainit pa ng panahon na sinamahan pa ng malakas na ihip ng hangin. Ang masaklap pa, nagkaubusan ng tubig bunsod ng water interruption sa lugar. Kahit anong tawag namin na para dagdagan po ng pressure, talaga pong kulang. Hanggang ngayon po, kulang pa rin po yung pressure ng hydrant po natin. Nagpasabal din na ang ilan sa mga residente, mapuno lang ang mga tangke ng bumbero. Bukod sa mahigit 50 fire truck, rumesponde sa sunog ang LUF-60 o ang remote-controlled firefighting machine ng QDRRMC para mabugahan ng tubig ang mga di basta-basta maabot na bahagi ng sunog. Kaya niya pong pumasok doon sa nasusunog na hindi naman po siya masusunog. Kaya pong gamitin siya, pumasok siya doon, mag-penetrate. Kaya hindi na gagamitan ng tao, control na lang yung gagamitin. Sa inisyal na investigasyon, nagsimula raw ang sunog sa napabayaang kalan. Sa ngayon po, yung po, tubig, pagkain, tsaka yung paano po sila magsisimula muli. Sa Mandurriao, Iloilo naman, isa ang patay matapos matrap sa nasunog na kwarto. 3 iba pa ang nasugatan. 15 bahay ang nasunog. Sa bayan ng Batad, natupok din ang public market. Sa inisyal na investigasyon, nag-umpisa ang apoy sa isa sa mga karinderya at mabilis itong kumalat dahil sa mga flammable material. Sa Isabela, Basilan, nasa 50 bahay ang natupok. Nagsimula ang sunog sa isang bahay na malapit sa computer shop. Dahil kulang sa tubig ang mga bumbero, gumamit na ng water pump ang Philippine Coast Guard upang tumulong sa pag-abula ng apoy. Balik naman dito sa Quezon City, bukod naman doon sa mga evacuee na nasa basketball court ay may mga evacuee rin na kinupkop itong simbahan. Ang iba naman ay mas piniling manatili sa kalsada. Live mula rito sa Quezon City, ako si Athena Imperial, ang inyong saksi.